Facebook, walang gumagawa. Sayang, baka tinatapon nyo na yung papel. Sayang yung mga tanong. Alam niyo ba yung mga tanong parang pakikipag-usap nyo sa Diyos yan? Dapat kung yung tapon, i-post nyo yan. Kasi parang pinapakita nyo, mahal nyo ang Diyos, mayroon kayong relasyon sa Diyos. Ano pa makita nito? Hindi ko makita na kabit. What is NT? Kayo na sumagot. Dapat kayo na sumagot yan. Barnabit, tanong ko ito. What is NT? Oh. Tanungin mo sa iba. Tanungin mo kay ano yan? Kay Jing. What is OT? Sister Hannah. Tanungin mo kay Jim yan. Tanungin mo rin kay David. Baka alam din ni David yung OT. Hindi lang niya alam eh. Overtime. On time. Alam mo, maganda yung anak niya nagtatanong. Sa bahay, develop niyo rin. Huwag yung gawin sa church lang. Sabi ko sa inyo ha, sa bahay, kailangan may fellowship kayo. Tama niyo? Mga kapatid, ingay na kayo eh. Narinig niyo ako? Sino may fellowship na sa bahay, gabi-gabi? Taas ang kamay. Alam niyo ba ang itatanim niyo sa kanila? Hindi sila ba adik sa sanlibutan? Kasi kayo pinag-uusapan yung salita ng Diyos sa bahay. Yung pabasa report, passing mo lang yun. Kasi dadagdagan yun. Huwag kayong makontento, nagpabasa lang tapos na. Okay, sabihin ko sila ng minutos. Ang purpose ng pabasa, para makapasok kayo sa gawain pambahay. Kayo mismo ang nagilid. Kayo mismo ang parang tinoka ng Diyos na magdala sa spiritualidad nila. Huwag nyo ilagay na panglinggo. Ang linggo, na nagpapaalala sa inyo. Yan ang tamang church. Ako nyo, mag-isip tayo ha. Maraming church ang traditional. Ang purpose ng fellowship, magpaalalahanan. Pag hindi kayo nag-fellowship, manghihina kayo. Paano kung hindi kayo nagpapaalalahanan sa fellowship? Huwag kayo masaktan. Sosyalan na lang. Alam mo, minsan masaya parang party, di ba? Kainan, tapos, ano pinag-uusapan? Parang party rin. Uy, ganda ng kwentas mo. Ay, meron kong pinabigay sa trabaho ng mga pagkain. Uy, ano? Iba-iba pinag-uusapan. Lapitan din yung people. Hindi lang yung people, mga magulang. Uy, gusto mong bumili ng ego? Gusto mong bumili ng kapag pinabenta na? Boardwalk? Negosyo. Bakit ako natasi sa akin? Ready ba ka nag-react bigla? Makinig kayo ha? Dapat, bago nyo gawin yan, o hindi ako ganun kasing higpit, kasi iba, parang, Diyos-Diyosan. Ito sasabihin kayo tama, Diyos-Diyosan. Bago kayo mag-usap ng ibang bagay, so hindi lang yung mga benta-benta na yan. Amen. Nagawa nyo na ma-immature nyo ang isa't isa. So spiritually immature, huwag nyo palalain. Alam nyo ba, may sasabihin ako sa inyo ha, di ba, pag break time, may pinapa-interview ang bata sa mga bisita. Nagaganap yan paminsan-minsan. Pero there was a time, nagtulong-tulong lahat ng elders, lahat na magkulang. Ang ganda. Ako niya, ang problema, hindi nyo tinuloy-tuloy. Walang nagpaalala, tuloy-tuloy. May nagawang maganda. Uy, Brother Minan, yung first na yan. May nagawang maganda, okay na. Relax ulit. Dapat hindi ka tumigil sa magandang nagawa. Alam niyo ba, pag nag-interview yung bata, ang anak, tungkol sa bisita, kahit sa kapwa-kapatiran, ano nangyari? Nare-revive yung bisita, nare-revive yung kapatiran. Tanungin ko kayo, meron pa kayong kapatiran na hilaw? Kilala niyo ba yun? Kapag-anak niyo ba yun? Bakit mahimik? Kapag-anak niyo ba yung hilaw? Alam mo, pag kapag-anak, kapamilya niyo, responsibilidad niya. Pero, pag nasa church, dapat responsibilidad natin lahat. Hindi yung walang pakialam sa spiritualidad, ibang gustong pag-usapan. Hindi ako bawal na ibang pag-usapan.
Kumbaga, nag-excuse lang ha. Meron lang nag-text, meron lang tawag, trabaho, sandali. Pero ang excitement ng puso mo, gusto mo bumalik sa sharing. Sandali lang, nakabalik na agad ako. Ano yung pinag-usapan mo? Ano pinag-usapan? Word of God! Ano ba? Ano yung nagagawa niyo sa bahay-bahay? Ano yung nagagawa niyo sa spiritual identidad niyo? Lalakas ang church. Lumingon kayo. Nakita niyo maraming butal doon sa silya? Alam niyo ba kung manalili lang, punong-puno to, siksikan pa? Yes. Amen ba kayo? Nasaan sila? Di ba? Bakit maraming nangahina? Hindi lang magulang ang nagkulang. Kapwa kapatiran nagkulang din. Amen. Walang bisita. Kung may bisita, iba naman pinag-usapan. Amen. Ako niyo? Sa denominasyon, o kung sabihin ako lang to ha, sa denominasyon, anong ginagawa? Ay, Nicolay na sila. Dinadalaw. Yung Mormon, alam ko yung iglesia, ganun din, di ba? Baka meron pa iba. Dinadalaw yung mga umabsent. Di ba? O, sino man lang ang pupunta sa bahay nila? Ay, layo. Ay, wala akong papasahe. Meron dyan kamag-anak, meron dyan hindi kamag-anak. Nung nakaraan dito naman sila. Anong dapat gawin sa fellowship? Magpalakas. Nandito tayo para magsalbahin ang kapwa natin. Alexa Nico, is it true that the English o dapat kanina pa binigay ko? Before the world was made, God fell down. God fell down. Lucifer from heaven. God fell down to have His own kingdom. So, Sister Alexa, bago ko sagutin, pwede mo ko tanungin personally ha. Pero gusto ko magtanungin mo lahat. Ito, ministry to ha. Sister Nicole. Tanungin mo si Jim, mamaya, si Jaya, si Gerald, at Puli, si Jerome. Nandiyan ba Sister Mike? Wala. Sister Livina, tanungin kita lang. Kadalang yung malaki mo. Yung assert, mamaya pag-usapan natin yung assert. Teka, kailangan mo natagakuha ng papel. Tagaipon nga. Balis na agad si Simon. Ihuhulog ko to, saluhin mo na lang. Tapos ipunin mo, i-post mo yun. Balik, bigay mo kay Kenny ko, balik tanong mo niya ha. Ano po yung buong word? Alam mo, ito mga tanong doctrinal to. Gusto ko sagutin ang mga tanong ito. Ano yung gagawin mo sa aking bahay? O bahay. Tama ba na kanya-kanya diskarte? Tama ba na gumamit ako ng pamalo? Pwede pa ba paluin yung malaki na? Ayan. Tanong natin yan, lahat. Meron tayong duda sa puso natin. Hanggat nasa poder mo. Okay? Pwede mo bang maging propeta ang bata? Pwede. Pag doctrinal, ganito na lang, salangin niyo yung tanong. Hindi na masama ang tanong, maganda yung tanong. Pero ito gawin niyo para lumago tayo ha. Mamaya, sa break time. Pagkatapos niyo mag-report sa booklet sa class, sa preaching, ipatanong niyo sila. Samahan niyo sila magtanong. O paki ano to, puro ang doctrinal to eh. Mga bata lang nagtatanong. Wala pang magulang nagtanong. O, balik mo doon sa ano. Maganda yung bata nagtanong. Maganda, i-encourage nyo na magulang yung bata magtanong. Pero magulang, magtanong kayo. Kung hindi doctrinal, wala mo ng doctrinal ngayon. Related sa pamilya. Related sa pananampalataya. Okay? Kunwari, may problema. Mas gusto nila hindi sabihin sa hukom. Ang narinig ko doon dati. Kasi pag hukom, chismis yun eh, chismis. E malalaman din ng hilaw yun ah. Actually, nakukonsulta nyo sa hilaw yun. Ano ipapayo ng hilaw? Hukom din sila. Ako nyo? Baling, hukom. So, maganda sabihin nyo sa mature hukom. Unahin nyo sa mature hukom. Yung hilaw na hukom, walang gagawin na tulong. Makagatungan pa. Anong gagawin na mature na hukom? Tulungan yung, nangihina.
Hindi nyo kami sa break time check out. Pag may oras pa naman. Ay, yung Tagalog mo. Ganito. Anong dapat natin gawin? Pag tayo, anong dapat natin gawin? Pag may kantahan. Handog awit. Mamaya may maghandog awit, di ba? Anong dapat natin gawin pag naghandog awit? Mr. Alpha. Mamaya may maghandog awit. Maaaring nakaupo kayo, nakatayo kayo. Mr. Beba. Pag may naghahandog ng awit, anong dapat natin gawin? Tuturuan lang ko lang kayo maghandog. Pero hindi pera, hindi lang pera. Tapos yung pera, alam niya yung pera eh. Tuturuan ko kayo maghandog kasi hindi lang pera hinahanap ng Diyos sa inyo. Ako nyo? Hinahanap ng Diyos yung puso nyo. Pag may naghahandog ng awit, anong dapat nyong ginagawa? Ito, kung wala kang pamilya, manalangin ka, magpuri ka. Sino marunong magpuri? Say amen. Sino hindi marunong magpuri? Say amen. Wala? Oh, puri tayo lahat. Puri tayo lahat. Ngayon. Amen. Hallelujah. Alam mo, kitang-kita eh. Patay kayo sa bahay. Kahit mula ba, ito patay rin. Amen. Yung bunga sa bahay, nadalhin dito, may papasa doon. Dapat pinahanda ko yung virus eh. O ano yung ang i-report mo? Tinatanong niya dapat, Sister Becha. Taas. Ang bahay, Mamaya. konektado dito sa gawain. Nasa utak ko. Sa bahay pala, turuan yung anak niyo magpuri. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Madalas ko lang marinig na kay Pastor Doming eh. Ay, purihin. Hallelujah. Bakit siya lang? Dapat bukang bibig nyo. Purihin ng Diyos. Amen. Kanina, si Rapra, habang kumakanta, Nakatuod. sabi ko, Pero nung sa likod kahit nakatayo nakatinig ka, pwede ka lang. magpuri. O, paano pa Wala yung pa natin yung gawin? Sabihin natin, lang ng concert. mahal kita, Panginoon. Sabihin natin lahat. Mahal kita, Panginoon. Okay, hinaan natin. Pumikit tayo lahat. Sabihin natin. Sa mahinang boses ha, ibig sabihin bulong lang marinig ko sa inyo. Mahal kita, Panginoon. Sinabi niyo ba? Amen. Baka nahihiya sabihin eh. Nahihiya sabihin eh. Kaya ba? Wala kang pang relasyon. Pero, hindi naman masama. Ngayon pa lang magsimula tayo, di ba? Amen. Ngayon po pa lang makikilala si Kristo, di ba? Amen. O, pigit tayo ulit. Meron naman mga paborito, kaya tinitignan ko yan. Pigit tayo lahat. O, kausapin ko yung Diyos niyo. Maikli lang. Mahal kita, Panginoon. Baka meron tayong daing. Panginoon, may problema ako. May kabigatan ako. Kanya. Ano pa pwede sabihin? Pigit pa tayo. Ano pa pwede niyo sabihin? Panginoon, meron ako hindi maintindihan. Tulungan mo ako. Ha? Iba rin, makasarili. Lord, tulungan mo makapasa sa exam. Mga problema na sa buhay. Hindi pa sa maidahin yun eh. Pero, gusto ng Diyos, meron kayong intimacy. Amen. Meron kayong lambingan. Kaya nyo maglambing sa magulang niya.
kayo sa Diyos. Oh, Panginoon. Sinong nakaranas na umiyak sa Panginoon? Amen. Taas ang kamay. Hinahanap ng Diyos yan. Namimiss yan. Hindi kayo parang palabas. Hindi yung palabas. Totoo sa puso. Mamaya, sa handog awit. MC, elders. O kahit sino dyan. Lagi niya ipaalala. Kahit singers, lagi niya ipaalala. Pag may naghahandog awit, kausapin natin ang Diyos. Amen. Maghandog tayo ng panalangin. Amen. Doesn't mean ito lang. Kahit sa bahay. Sa bahay meron. Pero dito, sa church, magsimula tayo. Siyempre, dito ka lang magsimula. Na ano? Habang may kumakanta, ninanamnam natin yung mensahe ng kanta. Amen. Mga magulang, nakita ko ilan sa inyo, nagpupuri kayo, nagpupipikit kayo, nasa puso nyo talaga. Pero kung pamilyado na kayo, isipin nyo sila. Bakit? Hindi naman masama, sabi ka nagpupuri. Paano kung may anak ka? Magsakripisyo ka. Anak, pasampol nga, sana may silya rito, nakaakbay. Dapat kayo inimalin yung anak doon sa silya. Akbayin nyo, takpan nyo yung mata, bulungan nyo ng panalangin. Sulat nyo to, letra per letra, para hindi malimutan. Paalalan nyo lagi. Yung mga maliliit na anak na hindi marunong manalangin, yung mga alaga ni Sister Belen, may mga apo, pwede matuto ng manalangin yan. Paano? Patayain nyo sa silya, takpan nyo yung mata, kasi hindi pa yan pusa. Pwede kunwari takip. Then bulungan nyo, dinikitan nyo, bulungan nyo ng panalangin. Habang nanalangin kayo, parinig nyo sa kanya. Tinuturuan ko kayo paano nyo sila mag-train, paano manalangin. Maliit pa yan. Magandang lumaki sila. Sister Rose. Medyo may konting dampulan na, pero pwede pa ihapon. Di ba? Sister Joy. May mas malaki na yan. Kaya pa ihapon yan. Tulungan mo ng prayer. Doon, alam mo doon sa bahay, dito sa church, siyempre, sana hindi lang ako, mga elders, nagtuturo. Hindi lang sa pulpito, kahit sa, dyan sa upuan. Pero sa bahay, kayo na. Yan din ang ituturo nyo sa anak nyo. Alam nyo ba, masasanay ang anak nyo na manalangin? Ang kaibigan ng anak nyo, ang Diyos, si Kristo. Hindi yung barkada sa labas. Matututo magpura, matututo salita ng walang galang. Alam nyo ba, ito, kinamumuhian nila sa hukuman, yung bakanteng oras. Kawawa naman ang bata. Wala na siyang laya makipagkaibigan sa labas. Nakasulat sa Biblia Nakasulat sa Biblia na kung ibabarkada mo siya sa sanlibutan, masisira siya. Naniniwala ba tayo sa Biblia? Hindi ito salita ko. Ako nyo, huli lang na nga ako sa revelation na to. Ay, turo lang ng tao yan. Kapag bigyan laya ang bata o pilit, tapos sasabihin natin, kaya palpak ang hukom kasi yan, tignan mo, sinisikap. Pinagbigyan mo ng kaaway palpak talaga. Pero hindi dahil sa hukom, hindi dahil sa mensahe ng Biblia. Dahil ang inuna mo, kaisipan ng sanlibutan, ay dapat bigyan laya yan na makipagkaibigan sa labas. Ako nyo? Sister Divina, kailangan magkaroon ng repentance. Alam mo, hindi yung anak. Nagsimula sa atin yan. Amen. At yung mga malapit na Sister Divina, magpaalala kayo. Mag-iyak kayo sa Panginoon. Ito, sabi ko sa inyo, kung meron kayong problema nangyari na, umiyak kayo, mag-fasting kayo. Di ba ginagawa ng Pentecostal yan? Ba't nalimutan na natin? Ha? Hindi excuse yung mensahe para malimutan nyo yung mga basic yan. Kaya ka nagkakaproblema, nalimutan nyo yung mga basic na yan. Umiyak kayo sa bahay, sa gabi. Panginoon, nagkulang ako. Inignore ko yung mensahe. Kaya nagkaganyan ako. Tulungan mo ako makahapon. Paluin nyo siya. Naniwala ba kayo pag-asa ng mga tao mapalo? Meron akong kilalang anak. Napaka-worldly niya, napabayaan eh. Tapos nagkasakit siya, anak ng pastor.
awa naman yung pastor. O ano, pray kita, pinapatawad na kita sa lahat ng kasalanan mo. O, nung gumaling, balik sa dati. Walang assert eh. Hinihintay lang nila supernatural na palapitin. Pag supernatural, kumilos ang Diyos, pinalapit ang anak niyo sa inyo dahil pinalo. Kailangan pa rin kayong bumalik sa hukom. Di ba? Malaki na yan dahil napabayaan nyo. Utang niyo pa sa Diyos yung assert. Malaki na yan eh. Hindi na yan pwede paluin. Hindi na yan pwede utusan. Malaki na yan eh. Hindi. Kung pagpipigyan kayo ng Diyos at sumusunod pa sila sa inyo, pinalo sila, nag-humble down, samantalahin nyo na kung ano yung hindi nyo nagawa nung bata pa sila, ihabol nyo sa kanila. Ito ay instruction sa pamalo. Ito walang nagtatanong eh. Pwede bang paluin ang malaki na? Okay, sumagot mo na. Pwede bang paluin yung malaki na? Taas kamay ang pwede. Taas ang kamay ang hindi. So, what? Okay. Alam nyo, tinulong ko na ito dati sa urong class. Pag yung anak ang pupugbog sa tata, magulang, huwag nyo ituloy. Parang kayo lang yan, or lang ano palayas. Pero, kung yung anak, malaki na, pero may galang sa magulang, hindi niya yung galang, hindi niya kayang pagbuhatan ng kamay ng magulang niya. Ituloy mo yung piling ng pamalo. Anak, sama ka sa akin sa church. Ayun mo nga. Sumunod ka. Ano magagawin ng malaking anak? Pwedeng lumayas. Hindi ba, pinapalayas na nga ng magulang eh. Sabi ng magulang tayo, palayas ko na layas eh. Dalawang magulang na sabi sa akin yan. Sabi ko doon sa magulang, gusto ko sabihin sa inyo lahat. Huwag nyo direkta palayasin. Utusan nyo na. Kung sumunod, di mapapabuti siya. Anong utos yun? Utos na training sa hukum. Umigin kayo sa hukum, ano yung mga ipapagawa? Pag di sumunod, pitik. Malalang malala na eh. Brad, di na mas na makakapol eh. Sabi ko sa inyo, pwede naman, magsimula ka sa isang utos lang. Ang babaw-babaw ng utos. Aling utos? Kunin na yung booklet, umupo. Kung napakababaw ng utos, susunod yan. Eh, sa mapalayas ako sa bahay, sunod na nga ako. Sisunod na nga ako. Pagsunod niya, nasasanay na siya. O, dagdagan mo na yung susunod na utos. Sama ka sa akin na church. Nagabuhat ka ng Bible. May samang upahan siya. Sige, nagabuhat ng Bible. Yan lang naman eh, kapalit eh. Diba? 5 minutes. Ha? Muhi. O, pag-usapan natin muhi. Ito, Ephesians, buksan niya ang Bible niya, Ephesians 6:4. Huwag niyong ipagmungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kadalasan, ang maling interpretasyon, pinalo mo, kaya nagalit sa'yo. Huwag niyong dibihin. Normal. Okay. So, huwag niyong amugin. Okay. Ngayon, dito tayo. Pinuksan niyo na, Ephesians 6:4. Amen. O, nakabukas na sa Amen. Amen. Taas ang kamay, nakabukas na. Dalawa lang, tatlo. Pagbukas tayo lahat. Nurture. Sabihin natin na, nurture. Admonition. Makinig kayo ha, tingnan nyo kung ginagawa nyo sa bahay ha. Ang nurture, training yan. Ano ang sinasanay nyo sa anak nyo? Alam niya ano admonition? Sharing yan. May sharing ba kayo sa bahay? Alam mo yung sharing? Hindi lang sa oras ng prime time activity o family devotional time. Ang sharing, sabi ng Bible, lahat ng pagkakataon meron.
Naintindihan niyo ba, church? Lahat ng pagkakataon. Sino nakaintindi sa amen? Ngayon, nagawa niyo o hindi? So, pinapakita ng Diyos, alam niyo na ngayon, paano tayo magsamba. Ang pagsamba natin, hindi lang kanta, hindi. Makipag-sharing lang tayo. Hindi naman mabigat pag-usapan sa anak yan eh. Ano yung nurture? Wala. Ito utos to. Ang nurture utos. Ang admonition hindi utos. Huwag nyo ihalo yung dalawa. So mamaya, pag naghandog ng awit, mamaya, hindi lang handog awit, tuwing kantahan, ganyan ang gagawin nyo. E paano kung masaya ang kantahan? So pwede kayo sumigaw, praise the Lord. Sigaw nga tayo, praise the Lord. Ganun. Sumigaw tayo bawat ang isa sa atin. Hindi ko alam ang kanta, praise the Lord lang, hallelujah lang. Yung anak, ganyan din, turuan natin sila. Sigaw tayo, hallelujah, praise the Lord. Susunod sila. Kaya hindi sila ganun kasi tayo may problema. Hindi natin tinuturo sa kanila. Kailangan pa ba ituro yan? Kailangan pusa yan sa puso. Oo, habang bata, kailangan mo ituro yan. Proverbs 22:6. Paglaki nila, magiging pusa yan. Hanggang dyan lang yung masasabi. Marami akong gusto sabihin eh. Pero ibabalik ko na sa aawit. Palakpakan ng Panginoon.